Magandang umaga po sa ating lahat at sa aming Kuya Driver at saka sa inyo po Kuya Conductor. Mapalam lang po ako, mag-share lang po ako ng Word of God. No? So ako po si Ate Marinel, galing po ako sa trabaho sa call center panggabi. So pauwi na po at day off ko na rin, Sunday and Saturday. So hindi lang din po ako frontliner sa trabaho bilang customer service. Ay ako rin po ay inatasan ng Panginoon na magbahagi ng salita ng Diyos. Kapag ito po ay kinulbig sa akin ng Holy Spirit, mula po nung binago po ako ng Panginoon. So, sa dami po ng kasalanan na nagawa ko, ay binago po ako ng Lord. Kaya yung pag-ibig niya po, yung pagliligtas niya sa akin mula sa kasalanan na yun, ay nais ko pong ibahagi sa inyong lahat. Na naniniwala po ba kayo na tayo ay mahal ng Panginoon, bawat isa sa atin? Sabi niya, you are very precious to His eyes, every one of us. So, ako po naniniwala doon na tayo po talaga ay minahal ng Panginoon, sapagkat kung ang dala ko nga po pala, una sa lahat, hindi po ito religion, kundi ang Panginoong Jesus, ang ating Diyos na tunay. So, yung po nais kong bahagi ang good news sa inyo o yung gospel sa ibang katawagan. So, ano nga ba yung good news? At kailangan po natin itong malaman kasi napakahalaga po nito dahil ang biyahe natin sa mundong ito ay pansamantala lang. Ngayon, nakakabiyahe pa tayo papunta sa trabaho, sa mga mahal natin sa buhay. Pero pagdating po sa Judgment Day, mayroon pa po tayong isang biyahe. At saka yung pag yung nawala po tayo sa mundo. Yun po yung impyerno at saka langit lang ang pupuntahan natin dalawa. So ayon po sa Biblia, sabi sa good news po is ito, dahil namatay si Kristo dahil sa ating mga kasalanan at tinubos niya po tayo. Namatay siya, ngunit hindi siya nanatiling patay, nabuhay siya na maguli para tayo magkaroon din ng buhay katulad niya. Bigaya niya po tayong bigyan ng panibagong buhay at ito po ay walang kamatayang buhay. It's a glorified body, sabi nga doon eh. So kung paano siya nabuhay na maguli, ganun din tayo. Bibigyan niya tayo ng katawang hindi nabubulok kasi itong katawan natin nabubulok to kapag nawala na tayo, di ba? Pero katulad ni Kristo, bubuhayin niya po tayo. Kasi sabi niya sa Biblia, I am the life and the resurrection, ang muling pagkabuhay, sabi niya. So yun, bago po yung good news, sabi nga po sa John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So pag nananalig po tayo, mayroon po tayong eternal life. Hindi na po dapat natin katakutan ng kamatayan anytime man dumating ito. Pero bago po yun, yung pagliligtas po niya, bago po siya namatay sa krus ng Kalbaryo, bakit nga ba? Bakit siya bumaba? Ang Diyos bumaba at nagkatawang tao para tubusin tayo sa kasalanan. Kasi po may bad news, kung may good news. Yung po yung kasalanan. Sabi sa Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang kasalanan po, sabi sa Roma 6:23, may kabayaran. Ang sabi po doon, ito po ay kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, mayroon po tayong kaligtasan. So, yung kamatayan po, dalawa po yan. Yung ngayon, yung physical body, yung unang, yung tinakda na sa atin, bawat isa sa atin, na sa kanya-kanyang panahon lang, either sa sakit o kung anumang dahilan, mayroon na pong nakatakda. Yun po yung unang parusa. Pangalawa po ay mayroon pa. Yun po yung, yun yung ating dapat paglaanan ng pansin, sapagkat ito po yung napakahalaga. Ito po yung spiritual death, which is yun yung everlasting fire, na kung saan susunugin tayo araw at gabi. At mayroon pang mga uod, sabi sa Biblia din, na malalaki, na kung saan hindi rin namamatay tulad ng apoy. So ayaw po ng Diyos tayo mapunta doon. Kaya nga nagkaturoon ng John 3:16, minahal niya, binigay niya ang kanyang bugtong na anak kasi ayaw niya tayo mapunta roon. So dahil nga po namatay na po siya dahil sa ating mga kasalanan, siya na po ang nagdala ng lahat ng bigat, lahat ng latay, siya tumanggap, 'di ba? Kung titingnan niyo tuwing Semana Santa, hindi po 'yun alamat, nasa Biblia talaga 'yun, nakasulat 'yun. 2,000 years ago niligtas niya na po tayo. More than 2,000 years na nga eh. So 'yun. Dahil naman po sa tinubos na tayo, hindi po pwede na parang Kristiyano lang po tayo sa labi. Naging Kristiyano kasi tayo kapag tinanggap natin si Jesus sa ating mga buhay. Ilan po sampalatayanan natin, talikuran natin ng kasalanan, magsisi,
pagsisihan. Kasi sabi po sa Corinto chapter 6 verse 9 to 10, sinners will not inherit the kingdom of God. So hindi daw pala tayo magmamana ng langit kung tayo ay sinners, sapagkat ang Diyos po ay banal at matuwid. So hindi po tayo pwedeng makalapit sa Kanya. Kaya nga gumawa ng daan, si Jesus yung naging daan para po tayo makalapit sa Kanya. So sabi po doon, yung mga nagkukumit ng adultery, yung may asawa pa po, buhay pa asawa, kahit hiwalay, ay kasalanan po yan hanggat buhay pa ang asawa. Yung fornication, yung pakikiapid, yung wala pong kasal and then we're having sex, yun po ay fornication, pakikiapid. So dapat po magpakasal kasi yun po yung nakasulat sa Biblia. So pagsusugal, pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa iba't ibang paraan, tulad ng pagsamba sa rebulto, sa imahe, pati po yung wala tayong panahon, lalo na po linggo na bukas, ito po itinalaga ng Diyos nung nilakihan ng sanlibutan na magpahinga po tayo. Pero hindi po pahinga lang sa bahay natin na matulog or maglinis ng mga bahay natin. Dapat may time din tayo pumunta sa simbahan, sumamba, pagpuri sa Kanya kasi nilikha niya tayo para doon actually. Kasi dahil nga nagkasala, nalayo tayo sa Panginoon. Pero may naglapit na sa atin ang Panginoon, ang Diyos mismo rin ang naglapit sa atin. So yun po, matuturing po yun na spiritual idolatry kapag masyado tayong busy sa work, sa ating mga tawag dito, mga business or nagpag-aaral o kung ano pa man po ang ating pinagkakaabalahan. So magkaroon po tayo ng time sa Panginoon sapagkat malapit na po siyang bumalik. Kailangan po malinis tayo sa lahat ng kalikuan. So adultery, pakikiapid, pagsusugal, idolatry, ano pa ba? Mga panlalait, mga pagmumura, yung mga words po natin. Sabi sa Judgment Day, tayo ay huhusgahan ayon sa ating salita at gawa. Kaya kailangan po nating linisin itong ating mga pananalita. Sa pananalita pa lang, sa pag-iisip, mag-ingat na po tayo kasi doon pa lang po nagkakasala na tayo. So ang Diyos po ay nakatingin sa ating puso, na panlabas na anyo, sabi sa Biblia. So yun po ang tinitingnan niya pagdating ng Judgment Day. Una, kung tinanggap mo siya bilang iyong Diyos sa tagapagligtas. Pangalawa, ay kung ginagawa mo ang kanyang kalooban na maging banal at matuwid. So yun lang po ang paalala ko po. Good news and bad news. At yung pinaka good news is yun na nga, may nagtubos na po sa ating kasalanan. Kailangan na lang natin itong sampalatayanan at pagsisihan natin. Marami ang kasalanan. Ako rin, napakamakasalanan ko noon, sabi ko nga sa inyo. Pero hindi man madali, it's a process po yung pagbabago. Pero kung praktisin natin araw-araw yung tinatawag na binagong buhay dahil kay Kristo, yun yung born again, you are changed by the Word of God. Yung ibig sabihin ng born again, hindi po siya religion. Pag na born again ka na, sumusunod ka na sa Panginoon, yun na nga, born again ka na nun. Hindi siya relihiyon, kundi ikaw mismo yun, na bago ka ng salita ng Diyos. So yan lang po, marami pong salamat at sa inyong pakikinig. God bless po sa inyong lahat. At ingatan kayo ng Panginoon at ako po yung mag-pray po sa inyong lahat bago kayo magsibaba. Ang banal, salamat po sa araw na ito, sa panibagong lakas at buhay na pinagkaloob mo. Salamat sa mga trabaho namin, sa mga pinagkakitaan namin, Lord. Salamat sa pag-iingat mo sa pagpunta at pag-uwi namin, Lord. Ngayon din po, Lord, nawa lahat ng nakapakinig na yung salita, Lord. Sila na po ang bahala, Panginoon, sapagkat may free will po kayong binigay. Mahal mo kami, kaya hindi mo kami ginawang robot. Sa pagpili po nila, kung tanggapin po nila kayo, mag-pray po sila sa mga bahay nila para sa pagtanggap at magsisisi na rin. At araw-araw mag-practice ng binagong buhay, Lord. Matapos silang mapakinggan ang salita mo, Panginoon, ang mabuting balita. Lord, manawa tumimo ito sa kanilang mga puso at lumaki ang salita na ito at i-guide mo sila, Panginoon, sa mga kakilala nila, mga kaibigan, lalo na po ang salita mo, Panginoon, na magkaroon silang time na bumili ng Biblia o kung may mga libre, kunin po nila para basahin ito sapagkat ito ang guide po namin para pamuhay ng banal at may katuwiran habang naghihintay sa iyong muling pagbabalik, Lord. At kaya hindi po, Lord, mga churches na kung saan sila lalago bilang isang anak mo, Panginoon, they will grow spiritually. I-guide mo po sila papunta sa mga churches na ito, Panginoon. Ikaw po, sa iyo ko na po binabalik ang lahat ng pasasalamat sa araw na ito. Salamat sa kalakasan at sa
Thank you, Holy Spirit, sa iyong pag-guide sa akin. Ako lamang ay vessel mo para makarating po ang mabuting balita sa aking mga mahal na kababayan, Panginoon. Mahal na mahal mo po ang bansang Pilipinas dahil ang mga tao rito, ang karamihan o Diyos ay sumasamba sa iyo. Kaya sabi mo nga po sa Biblia, ang bansang sumasamba sa iyo ay iyong pagpapalain. Kaya Lord, alam ko darating ang pagpapala sa bansang ito. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Ay, God bless po sa inyo. 7-Eleven.